Imagine mo lahat ng mga malalaking iskandalo sa bangko na narinig mo. Mula sa JP Morgan na nang baluktot ang presyo ng mga mamahaling metal hanggang sa Wells Fargo na gumawa ng mga peking account ng mga customer para lamang makapanloko. At syempre lahat ng bangkong nasangkot sa kasakiman noong 2008 financial crisis, isang sako ng yumanig sa pandaigdigang ekonomiya. Walang nakulong, walang nakatanggap ng hustisya, at parang walang may pakialam sa mga nasa kapangyarihan. Subalit paano kung kabaliktaran na nangyari? Paano kung ang mga white-collar criminals, ang mga nagkakasala sa loob ng mga opisina at boardroom ay patawan ng pinakamabigat na parusa? Ito ang kwento ng isang babae na kamakilan lamang ay nahatulan ng kamatayan sa Vietnam. Si Trong My Lam hindi siya kumitilang tao, hindi siya nagtulak ng ipinagbabawal at hindi rin siya nagtaksil sa bansa. Pero ang ginawa niya ay isang pandarayang napakalaki na umaabot ng halos 3% ng kabuuang GDP ng Vietnam. In the past few minutes, a court in Vietnam has sentenced a wealthy property developer to death for defrauding a bank of billions of dollars. 67-year-old Trong My Lan was found guilty of embezzlement, bribing state officials and violating bank lending regulations after she used her hidden ownership of the Saigon Commercial Bank to channel $44 billion of loans to her own companies. It's been described as one of the greatest bank frauds in history. Paano nagawa ng babae na ito na kumuha ng ganoong kalaking halaga sa loob ng mahigit isang dekada nang walang nakapansin o pumigil sa kanya? Umanda ka na dahil ito ay isa sa mga pinakamaligalig na kwento ng pandaraya sa kasaysayan na mas malaki pa kaysa sa Theranos o Sambankman Fried, isang iskandalong nagdulot ng matinding batik sa pinakamabilis na umuunlad na ekonomiya sa Asia. Pero bago natin simulan yan, kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Si Trong My Lam ay pinanganak noong 1956 sa Saigon, South Vietnam, sa isang simpleng pamilya na mayroong dugong negosyante. Ang tunay na simula ng kanyang kwento ay sa Bentan Market, isang tanyag at tabalang pamilya na kilala sa matinding tawaran. Doon natutunan ni Lam kung paano makipagpalitan, makipagtawaran at dumiskarte mula sa murang edad pa lamang. Bilang isang dalagita, siya at ang kanyang ina ay madalas na makita sa palengke, nagbebenta ng mga cosmetics. Kadalasan, hinahanap ng mga investigador ang mga palatandaan sa pagkabata ng isang kriminal kung bakit nila nagawa ang mga bagay na yun sa inaharap. Pero kailan, talagang walang halatang senyalis. Walang indikasyon ng magiging mastermind ng pandaraya na siya balang araw. Malamang siguro talagang napakahusay ng kanyang negotiation skills dahil pagsapit ang kalagitnaan ng 90s, sumabak na siya sa real estate at itinayo niya ang Van Tin Pat Group. Noong panahon na yun, talagang nagsimula ng magbago ang Vietnam. Binuksan ng mga reforma ang bansa para payagan ng mga pribadong negosyo at pamilyang negosyante na makipagsabayan sa merkado. Pero noong panahon na yun, ang mga lupa sa Vietnam ay nasa ilalim ng kontrol ng Estado. Kaya kung gusto mong makakuha ng access dito, kailangan mong magkaroon ng malalakas na koneksyon at kakayahang makumbinsi ang mga opisyal ng gobyerno. Ang pag-angat ni Trong My Lam ay kasing dramatiko ng kanyang pagbagsak. Noong 1992, nakilala siya ni Eric Chu Nap Ky, isang investor mula sa Hong Kong. Nagpakasal sila, nagkaroon ng 2 anak na babae at sabay nagtayo ng isang imperyo ng mga restaurant, hotel at ari-arian sa Vietnam at Hong Kong. At dito na sumabog ang kanyang yaman at talagang literal na umangat siya sa pinakamayayamang negosyante ng bansa. Kung susuriin natin ang karaniwang profile ng isang white-collar criminal, pasok na pasok si Lam sa kategorya na ito. Mayaman, matagumpay at tila walang dahilan para lumabag sa batas. Kaya nga nakakainis isipin bakit pa nila ginagawa ang mga ito. Ang sagot dito ay malamang kasakiman. At gaya ng madalas na mangyari, gusto pa nila ng gusto pa hanggang sa tuluyan silang lamunin ng sariling ambisyon. Bandang 2010, nagsimulang maging kaduda-duda ang mga galaw ni Mrs. Lan. Sa panahong yun, isa siya sa mga malaking pangalan sa larangan ng pananalapi sa Vietnam at ang kanyang kumpanya ay kabilang sa mga pinakamayamang real estate firms sa bansa. Malakas ang impluwensya niya at maganda ang imahe sa community. Dahil dito at marahil na rin sa kanyang malalakas na koneksyon, siya ang pinagkakatiwalaang mag-ayos ng pagsasarig ng 3 naghihingalong bangko para mabuo ang Saigon Commercial Bank, SCB, at dito nagsimula ang malaking pagkakamali. Inaprubahan ng Vietnam Central Bank ang plano, subalit hindi nila alam na ito ang magiging ugat ng pinakamalaking bank fraud sa kasaysayan ng bansa. Mula noong 2012, nagsimula na silang na maglipat ang pondo sa sarili niyang bulsa. Siya ay nagpautang sa kanyang sariling company sa mga kaibigan at nagbigay ng tapal sa mga official ng government para manahimik ang lahat. At mula roon, walang humadlang sa kanyang kapangyarihan sa loob ng maraming taon. Natural siguro baka tanungin mo, wala bang batas laban sa ganitong klaseng pandaraya? Ang sagot dito ay meron. Sa ilalim ng batas ng Vietnam, ang isang tao ay maaari lamang magmay-ari na hanggang 5% ng isang bangko. Pero sa hindi may paliwanag na paraan, sila na iumabot sa 90% na pagmamay-ari ng SCB. At kung tinatanong mo ulit kung paano ito nangyari, Step 1, magtayo ng libu-libong shell companies. Gumawa sila ng libu-libong peking kumpanya, mga kumpanyang nakrehistro sa ibang pangalan, pero sa totoo lang,
siya pa rin ang may kontrol sa lahat. Ang mga share ng SCB ay ipinalit at ikinalat niya sa mga pangalan ng mga kasabwat. Para sa unang tingin, magmumukhang diverse at maayos ang pamunuan ng bangko. Pero sa likod ng lahat ng ito, sila lang ang tunay na nagmamando. Step 2, gawing inside job. Inilagay nila ng sariling tao niya sa loob ng bangko, pinalitan niya ang mga posisyon ng mga manager at sinigurong lahat ng desisyon ay pabor sa kanya. Ang mga tao na ito ay siya ring nag-aproba ng mga pautang na diretso namang napupunta sa mga peking kumpanyang kontrolado nilam sa loob at labas ng bansa. Isang matinding web ng kasinungalingan at panlilinlang ang kanyang itinayo. At sa loob lamang ng maraming taon, walang nakapansin na isang tao lang pala ang kumukontrol sa buong bangko. Ang mga company na ito na ginawa nila ay karamihan peke. Walang opisina, walang empleyado at walang tunay na operasyon. Gumagamit siya ng mga peking kontrata para mailabas ang pera papunta sa ibang bansa. Habang lumalaki ang kanyang operasyon, kinailangan naman niyang maglagay ng mas maraming tao para mamahala sa daang-daang peking kumpanya na siya rin mismo ang nagmay-ari. Kasama na rito ang kanyang asawa, pamangkin at iba pang member ng pamilya. Sa bandang huli, 93% ng lahat ng mga loan na inaprubahan ng Saigon Commercial Bank ay napunta mismo sa bulsa ni Trong Mailan. Imagine mo na sa tuwing may magde-deposit ng pera sa bangko, 93 cents sa bawat $1 ay diretso pa lang napupunta sa personal alkansya ng isang babae at ginagawa niya rito kung ano man ang gusto niya. Sa loob ng isang dekada bago siya naaresto, nagpautang sila sa kanyang sarili at ito ay umaabot sa halos $44 billion sa illegal loan. Subalit paanong walang nakapansin? Ang sagot dito may mga nakapansin pero talagang walang kumilos. Sikat sila sa Vietnam at siya ay kilala bilang isang respetadong negosyante at leader ng SCB. Pero dahil sa walang katapusang access niya sa pondo, talagang obvious na merong kakaiba. Halos lahat ay alam na mayroong anomalya pero walang gustong manghimasok. Ang mas nakakagulat pa, pumapasa pa siya sa mga audit ng malalaking international firms tulad ng Deloitte at KPMG na parehong nagbigay sa kanya ng malilinis na record kahit halatang mayroong itinatago. Kung sakaling mayroong regulator na magtangka na mag-imbestiga, agad itong binabalutan nilam ng tapal na parang nagbigay lamang ng candy. Isang halimbawa na dito ang Chief Inspector ng Vietnam State Bank na si Do Tinan ay tumanggap ng pera na $5 million, ang pinakamalaking tapal sa kasaysayan ng Vietnam. At talagang hindi basta-basta ang paraan ng paghahatid. Ang pera ay sinisilid sa mga styrofoam box bago iabot. Para mas maintindihan mo kung gaano kalaki yun, ang mga matataas na official ng government ng Vietnam ay kumikita lamang na humigit kumulang $1,000 bawat buwan. Ibig sabihin, ang $5 million na tapal ay sapat na para buhayin ng isang pamilya habang buhay. Pero sa halip na marangyang buhay, habang buhay sa kulungan ng napala ng inspector. Sa loob ng 3 years, inutusan nila ang kanyang personal driver na mag-withdraw ng 100 trillion Vietnamese dong mula sa bangko at itago ito sa kanyang basement. Ang halagang yun ay katumbas ng humigit kumulang $4 billion. Imagine mo kahit paggamitin ang pinakamalalaking denomination ng pera sa Vietnam, ang dami ng perang yun ay literal na pupuno ng isang buong silong. Isang eksenang parang sa pelikula, subalit totoo, at isa sa mga pinakamatinding kaso ng korupsyon at pandaraya sa kasaysayan ng Asya. Ang kabuuang bigat ng perang itinago nila sa kanyang basement ay umaabot ng 2 tonelada. At kung isipin, talagang halos imposibleng mailipat ang ganitong kalaking halaga ng walang nakapansin. Pero sa isang bansa na kung saan maraming tao ang hirap sa buhay, parang ang tapal kapalit ng pananahimik ay pwedeng magbago ng buong buhay. Kaya naman maraming opisyal at empleyado ang tinatanggap ang hush money nila at dahil doon, siya ay nakatakas sa batas ng matagal na panahon. Subalit ang swerte nila na talagang hindi magtatagal at ang kanyang imperyo ay tuluyan ng gumuho. Dahil sa panahon na ito, ang mga authority ng Vietnam ay nagsimula ng malawakang kampanya laban sa korupsyon, isang kampanyang tinatawag na Blazing Furnace. Ang Vietnam ay isang one-party state na nangangahulugang iisa lang ang namumunong partido, ang Communist Party. Dahil dito, walang karibal o oposisyon na magbabantay sa katapatan ng mga nasa kapangyarihan. Pero noong 2013, nagsimula ang malakas na kampanya ni Nguyen Phu Trong, isang makapangyarihang publiko at leader sa Communist Party. Tinawag niya itong Blazing Furnace, isang advokasya na wasakin ng lahat ng uri ng korupsyon sa pamahalaan. Napagtanto ni Trong na ang laganap na katiwalian sa loob ng partido ay banta mismo sa kanilang kapangyarihan. Kaya kung gusto nilang muling makuha ang tiwala ng mga tao, kailangan nilang ipakita na sila ay malinis at tapat. Sa mga unang taon, nakatuon ang kampanya sa mga korap na opisyal ng government. At gaya ng dati, talagang marami ang hindi naniwala, kabilang na dito si Trong Mailan. Habang patuloy siyang nagbibigay ng tapal at nagpapalipat ng pera, hindi niya napansin na unti-unti nang lumalawak ang saklo ng kampanya mula sa sektor ng government hanggang sa mga pribadong kumpanyang tulad ng kanya. Habang tumitindi ang trade war sa pagitan ng US at China, maraming kumpanya ang naghahanap ng bagong lugar para sa paggawa ng produkto at dito pumasok ang Vietnam. Ginamit ng Communist Party ang Blazing Furnace para ipromote ang bansa bilang ligtas at tapat na lugar para magnegosyo at talagang sila ay nagtagumpay. Bumuhos ang bilyong-bilyong dolyar na foreign investment mula sa mga higanting kumpanya tulad ng Samsung, LG at Apple.
Sa katunayan, naging pangalawang pinakamalaking manufacturing hub ng Apple ang Vietnam matapos ang China. Ang mga anti-corruption drive ay nagbigay ng magandang imahe sa bansa, pero mayroong madilim na kabaliktaran. Kapag ikaw ay corrupt, walang lusot, at mas matindi ang parusa kapag malaki ang kasalanan. At sa lahat ng yun, si Trong My Lan ang pinakamalaking isda sa dagat ng korupsyon. Noong October 2022, inaresto si Trong My Lan at wala pang 2 taon, siya ay nahatulan ng kamatayan. Talagang nakakagulat ang mapakinggan, pero ang dahilan ng parusang yun ay parehong nakakabigla at may lohika. At ipapaliwanag natin mamaya. Sa ngayon, ang unang dagok ng kanyang pagkakaresto ay napakalaki. Tinukoy ng mga pulis ng mahigit 42,000 na biktima, mga bondholders, investor, at karaniwang tao na nagtiwala sa kanilang ipon sa SCB. Ang paglilitis kay Lan ay ipinalabas sa telebisyon at naging isa sa mga pinakamalaking public trials sa kasaysayan ng Vietnam. Ang mga ebidensya laban sa kanya ay nakaimbak sa 104 na kahon na umaabot ng halos 6 na tonelada ang bigat. Napakalaki ng imperyo ni Trong My Lan na nang bumagsak ito, gumuho rin ang buong real estate market ng Vietnam. Maraming malalaking property firms ang nagsara at mahigit 1,000 ari-arian ni Lan hanggang sa matataas sa condos ang kinumpiska ng mga authorities. Ngayon sa mga syudad tulad ng Hanoi at Ho Chi Minh City, maraming malalaking gusali ang nakatenga at bakante. Isang tahimik na simbolo ng pagbagsak ng dating pinakamakapangyarihang babae sa negosyo ng Vietnam. Pagkatapos ng pag-aresto kay Lan, kinailangan pang manghimasok mismo ng Vietnam Central Bank para pigilan ang tuluyang pagbagsak ng sistema ng pananalapi. Nagbigay ito ng $24 billion special loans sa SCB para maiwasan ang bank run kung sabay-sabay magwi-withdraw ng pera ang mga depositor dahil sa takot. Subalit kahit ganito, lubang naapektuhan ng ekonomiya. Kinailangan ng government na lumipat sa mga foreign investors para tulungan silang panitilihing matatag ang sistema ng pagbabangko. Ayon sa isang opisyal na payag, kung hihinto kami sa pagpapautang, babagsak ang SCB. Pero kung magpapatuloy kami, mauubos naman ang pondo ng bansa. Isang nakakatawang ironic na sitwasyon dahil ang bangkong dati ay pinamunuan ay ngayon ay sumisipsip ng yaman ng government para manatiling buhay. Ilang pang-analis ang nagsabing ang pag-aresto kay Lan ay nagkaroon ng negatibong epekto sa mga foreign investors. Sa halip na maengganyo, naging alanganin sila lalo't pa ang Vietnam ay nakahanda na sanang maging susunod na global manufacturing hub pagkatapos ng China. Noong April 2024, si Trong My Lan ay nahatulan ng kamatayan dahil sa paglustay ng 12.5 billion at ito yung halagang napatunayan pa lamang sa korte. Para maipakita kung gaano ito kalaki, ang 12.5 billion sa Vietnam ay katumbas ng halos 3% ng kabuuan GDP ng bansa. Kung i-compare sa Amerika, ito ay parang isang tao na kumuha ng halos $763 billion, isang imposibleng laki ng krimen. Ang pag-aresto kay Lan ay nagpatigil sa buong bansa, subalit ang hatol na kamatayan ng siyang tunay na yumanig sa publiko. Sa Vietnam, karaniwan pa rin ng death penalty. Subalit bihirang-bihira ito ibigay para sa mga kasong financial, lalo na sa isang taong walang naunang record ng krimen. Ayon sa Time Magazine, layunin ng pamahalaan na gawing halimbawa sila upang ipakita sa mundo na seryoso sila laban sa kontra-korupsyon. Sa pahayag ng korte, ang mga ginawa ng akusado ay sumira sa tiwala ng mga tao sa pamumuno ng Communist Party at ng Estado. Subalit marami ang nagtatanong, ang parusa ba ay tunay na hustisya o isang political show? Ilang eksperto ang naniniwalang ginamit lang silang bilang sakripisyo para lamang ipakitang malinis ang government. Kung habang buhay na pagkakakulong lamang ang hatol sa kanya, malamang ay hindi ito umabot sa pandaigdig ang balita at hindi makakakuha ng magandang PR ang Communist Party. May ilan naman na nagsabi na posibleng strategy lamang ito ng pamahalaan para takutin sila at pilitin siyang isuko ang natitirang $28 billion na hindi pa niya ibinabalik. Kung babayaran niya ang utang na yun, maaaring mapagaan ang hatol o baka tuluyang maalis ang parusang kamatayan. Sa kabila ng lahat, itinanggi nila ng kanyang kasalanan. Sinabi niyang hindi siya nagnakaw at ang mga tauhan lamang niya ang gumawa ng mga illegal na transaksyon. Ayon pa sa kanya, siya ay pumasok sa industriya ng pagbabangko ng walang sapat na karanasan. At dahil sa kanyang kakulangan sa pag-unawa sa mga batas, napunta siya sa ganitong sitwasyon. Subalit talagang hindi naniwala ang korte. At sa kabuuan, 85 katao ang kinasuhan kaugnay sa kaso nilan, kabilang na ang asawa niya na sintensya ng 9 na taon sa kulungan at ang pamangkin niya na hinatulan ng 17 years. Dalawa sa dating mga executive ng SCB Bank at tumakas sa bansa at hanggang ngayon ay pinaghahanap pa rin. Where a property tycoon has been sentenced to death in the country's biggest ever financial fraud case. Ipinapakita sa atin ng financial crisis noong 2008 kung gaano tayo umasa sa mga bangko na patakbuhin ng tapat at patas ang kanilang operasyon. Ipinapakita rin ito ang nakapipinsalang epekto ng kasakiman kapag hindi ito napipigilan, hindi lamang sa ekonomiya kundi sa lipunan mismo. Subalit ibang-iba ang kasong ito. Ipinapakita nito na ang kahit ang pinakamayayamang tao ay di ligtas sa hustisya. At ang aral dito ay talagang malinaw. Si Trong My Lan ay may lahat ng pagkakataong tumigil. Mayaman na siya bago siya nagsimula ng buong pandaraya, pero hindi siya nakontento sa $100 million, 1 billion o kahit 10 billion. Para bang walang halagang sapat at sa uli, binayaran niya ito sa pinakamataas sa presyo. Ngayon,
Masama bang parusa ang kamatayan para sa ganitong krimen? Ano nga ba ang itinuturing na makatarungang kabayaran sa pagkuha ng 3% ng kabuuang GDP ng isang bansa? Iba-iba tayong pananaw rito, at ikaw, ano sa tingin mo? At yan ang kwento kung paano tila naloko ng isang babae ang sistemang financial ng Vietnam ng mahigit $44 billion. Maraming salamat sa panonood at kita-kits muli sa next pa naming video.